Mga taong may pagkakakilala kay Jesus. Kaya lumago siya sa pananampalataya at sa biyaya ng Diyos ang lahat. Ang kanyang pamilya ay nadala niya sa paglilingkod. Amen. At hanggang ngayon, 2026, siya naglilingkod sa Panginoon. At siya po'y nagpapastor. At siya ngayon ay nasa Ungisan, Quezon. Amen. Ako yung testimony ni Papa. Kaya masasabi ko yung totoo. Amen. Bakit ko binanggit yung pangyayaring yun? Guys, kung kunin yung bahagi na pagkamat nasa lugar siya na hindi tama, pero ang kanyang damdamin ay nagsasabing, Panginoon, nais kitang makilala at maranasan. Nais kitang makatagpo. Alam niyo po sa ating panahon ngayon, ang kulang sa maraming tao ay yung totoong pakipagtagpo kay Jesus. Nasa church sila, amen, sa malalaking simbahan, amen. Nung minsan na, naglalakad ako sa Cuenca, maaga pa akong nag-abiyad, linggo, bibili ako ng pagkain. Nakita ko yung mga manang, yung talagang may ditungkod na, pero ang agap. Nagaya ng sabi ni Pastor Lagi, ang agap nila sa simbahan. Amen. Ganun yung buhay nila, pero marami sa mga taong naroon, wala namang pagbabago ng buhay. Wala po kasi yung pagkatagpo kay Jesus. Amen. Wala pong encounter sa Panginoong Jesus. Amen. At sa atin pong, sabi ko nga kanina, huwag naman sana. Pero pwedeng mangyari na nandito tayo. Pero hindi na pala natin nakakatagpo si Jesus. Mapapagod tayo. Madidrain tayo. Mauungay lang tayo. Mechanics na lang ang lahat. Kaya napakahalaga na lagi natin katagpuin si Jesus. Amen. Napakahalaga ng desire na makatagpo si Jesus. At sa ating talatang babasahin, amen, sa aklat ng Lucas chapter 19, amen, verse 1, amen, yung kasaysayan ni Zaccheo, amen, ang ating babasahin, makikita natin na, amen, na ang karanasan sa Panginoong Jesus na makatagpo si Jesus, amen, ito'y nagdudulot ng pagbabago ng buhay. Amen. Na ang makatagpo si Jesus, ito'y napakadakilang bagay na dapat maranasan lahat ng tao. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, dapat tayong mag-born again. Amen. Kaya basahin natin Lucas chapter 19, verse 1 hanggang 10. Sabi dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Amen. Napakaganda. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa daanan, sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito pang hanapin at ligtas ng mananalig. Tayo po'y manalangin, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Panginoon, humingi po ako ng gabay ng pagsama. O Diyos, wala po akong kaya, Panginoon. Wala po akong magagawa sa aking sarili. Wala pong kabuluhan, lahat ng aking maisip na sabi, Panginoon, ginawa. Maliban, samahan mo ito ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Nakipan mo ng iyong kapangyarihan, ng otoridad, ng iyong dominion, Panginoon, ng pangangaraw nito. At sa buhay ng mga kapatid, ikaw po, Panginoong Jesus, ang personal na mangusap. Lord, na ngayong pong gabi, makatagpo ka namin sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa ating pong mga talatang binasa, maunawaan po natin, amen, na itong si Zaccheo ay mayroon siyang matinding pagnanais. Ano po?
yung desperadong pagnanais, amen, na makatagpo si Jesus. At yan din po yung ating kailangan ngayong gabi. Kaya nais ko pong mangaral sa paksang, a desperate desire to meet Jesus. Amen. Isang matindi o desperadong pagnanais na makilala si Jesus. Amen. Kung nais natin na totoong makilala si Jesus, kung talagang tayo naghahangad na maranasan si Jesus sa ating buhay, unang-una, it demands persistence and endurance. Amen. Ito'y nangangailangan ng pagpupursige at pagtitiis. Kagaya ni Zacchaeus sa verse 3, sabi doon, yung salitang sinikap niyang makita si Jesus. Nandun yung pagsusumikap. Amen. Ito po yung ating kailangan kung nais mong makilala si Jesus. Amen. Magsikap tayo. Amen. Sa verse 4, sabi doon, dahil siya'y pandak, tumakbo siya sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa puno ng sikamoro na para sa isang Amen. Umakyat siya sa isang puno ng sikamoro na kung ating imagine, amen, para sa isang katulad ni Zacchaeus, siya po'y tax collector, kumbaga, meron siyang katayuan sa kanilang lugar. Amen. Magandang damit niya, maayos ang kanyang damit, pero imagine, umakyat siya sa puno. Amen. Kung makikita mo kaya si Mayor Africa, nangakyat niya sa puno, ano magiging reaction mo? Amen. Diba? Makita mo si Governor, nangakyat sa puno. Ano magiging reaction mo? Sabi mo, siguro po siya, may tama siguro. Nangakyat sa puno, diba? Amen. Ito pong si Zacchaeus ay tax collector. Bagamat ang tingin ng tao sa kanya yung makasalanan, pero kumbaga, meron siyang kilala siya. Amen. Siya ay pinuno ng mga tax collector. Subalit, alang-alang sa pagkakakilala kay Jesus, tinis niya pwedeng sabihin ng tao sa kanya. Marahil yung mga time na yun. Amen. May mga taong inuusig si Zacchaeus. Amen. Eh, sipak ko lang. Amen. Wala naman na po dito. Pero marahil ganun. Marahil sinasabihan siya ng tao. Ano na ito si Zacchaeus? Bigla na lang tumakbo, tapos umakyat sa puno. Baka ito'y Di ba ganun? Marahil ganyan ang mga iniisip ng tao, sinasabi ng tao sa kanya. Subalit, hindi alintana sa kanyang mapahiya at mapagtawanan, makita at makilala lamang si Jesus. Mga kapatid, ganun din po tayo dapat. Amen. Alam ko po na tayong lahat, amen, at mas marami nga pong mas matatagal kaysa sa amin o sa akin. Amen. Pero nararapat po na manatili sa atin yung pagnanais na lalo pang makilala si Jesus. Dahil habang ikaw ay nagugutom na makilala si Jesus, lalo pa siyang magpapakilala sa iyo. Amen. Pero pag ikaw'y nanatili na lang sa iyong kalagayan, amen, wala ka ng paghahangad. Amen. Ganun din po tayo, kagaya ni Zacchaeus. Amen. Dapat may pagpupursige. Yung willingness na magtiis para lang makatagpo si Jesus. Amen. Mahalaga na ninanais talaga natin. Pinaglalaban talaga natin na mamit natin si Jesus sa ating buhay. Amen. At ito'y ating pinagsisikapan. Amen. Bakit si Pablo, ang ginagawa niya may pag-uusig sa church, bakit niya nakatagpo si Jesus ng parang walang effort? Ako na yun, hindi ka naman si Pablo. Di ba? Yung buhay natin ngayon ang ating isipin. Amen. Magsikap tayong mapalapit lalo kay Jesus. Amen. Kagaya nito si Zacchaeus. Amen. Mag-e-effort ka. Amen. Hindi pwedeng gusto mong makilala si Jesus kung makaranas ka ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Hindi ka naman nag-e-effort. Naalala ko po noon, nung nandun pa tayo sa taas. Amen. Hindi naman po ito paninira. Pero totoong nangyari ito. Ano po? Sabi ng isa, hindi, pastor, ang gusto namin, yung pag may nag-speaking in tongues, yung nangingisay, yung hindi napipigilan. Sabi ni pastor, kung gusto mo yan, umagap ka. Kung gusto mo makaranas ng kapuspusan, umagap ka. Tinagahangad ka pala ng gano'n, wala ka namang pagpapahalaga sa gawain. Sabi ni pastor na gano'n, ayun, nawala na yung mga yun. Sana makabalik sila sa Panginoon. Amen. Ang punto ko po ngayong gabi, amen, kung nagnanais tayong mamit si Jesus, magsikap tayo. Amen. Pahalagahan natin yung alam natin dapat natin pahalagahan. Amen. Nais mo palang makilala si Jesus, kung hindi ka naman nagsisikap sa pagdalo sa pagsamba, amen, paano?
O kung nasa simbahan ka nga, wala naman yung attention mo sa pakikinig. Nagse-cellphone ka. Di kaya naman, nakikitan ka dun sa sa mga baby natin, nakikipagharutan ka na lang. Nalala ko yung sabi ni Pastor Ernie, amen, oo, ang cute talaga ng mga baby. Pero kapag may service, huwag kang makipagkulitan sa baby. Amen, makinig ka. Magbigay ka ng panahon, unawain mo talaga. Amen. Nasa church ka nga, nagse-cellphone ka naman, nagme-messenger ka. Eh, sana kung sinachat mo yung ini-invite mo, pero alanganin na nga yun kasi nandito ka na. Amen? Ang masaklap, kapag nagpe-Facebook ka. Amen? Mga kapatid, hindi po ako galit, wala po akong, hindi po ito personal na pangarap. Pero, meron talaga akong nakita ang ganito. Conference pa nga. At alam ko, anak ng pastor. Amen? Kaya nalulungkot ako, sabi ko, bakit ganun? Oras ng Bible conference, may pangangaral. Tapos naglalaro ka ng FM. Grabe, talagang parang ang sarap tapigin. Paano mo makikilala? Paano mo makakatagpo si Jesus? Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga. Hindi lang po sa mga may edad, mga bata, mga nagdadalaga, nagbibinata, mahalagang maunawaan natin na napakahalaga ng pananalangin. Amen? Dito mo pa lang, bago pa mag-start ang gawain, makipagtagpo ka na kay Jesus. Amen? Dahil may mga time na yung pangangaral parang hindi mo ma-enjoy, parang walang lasa sa'yo. E dumating ka, hindi ka na nakapag-pray. Nawalan ka ng panahon para sa pananalangin. Amen? Kung may panahon ka naman, ginamit mo para sa iba. Oo, maganda makapag-fellowship sa kapatiran. Pero laging mabili ng ating mga leader, manalangin muna tayo. Amen? Kasi, yun nga, may mga time ng pangaral parang hindi angkop sa kalagayan mo. Hindi mo ma-enjoy. Amen? Di ba? Kaya kung nangyayari, matatapos ang gawain, parang walang nangyari. Parang, ano ba ito? Parang hindi ka na-bless. Pero kung bago pa lang ang gawain, kinatagpo mo na si Jesus. Bago pa ang pangangaral, alam mong naranasan mo na si Jesus sa buhay mo. E may nakausap mo siya, nakaniig mo siya. Uuwi ka, lalabas ka sa church, hindi ka bigo. Amen? Kaya napakahalaga ng pananalangin. Amen? Hallelujah. Mag-apot to ngayong gabi, magsikap tayo mga kapatid. Amen? Pagsikapan natin. Amen? Hallelujah. Gusto pa natin makilala si Jesus? Magbasa tayo ng Biblia. Amen? Baka puro lang tayo anak ng CEO, pero hindi na tayo nagbibiblia, nagbabible. Amen? Usong-usong ngayon. Siguro to si Brother Rico na nanonood din. Sari-sari mga yung lumalabas meron ng mga prutas na nagsasalita. Grabe mga AI na. Amen? Ang punto ko mga kapatid, kung may panahon tayo para sa ibang mga bagay, amen, lalo na sa salita ng Diyos, amen, saliksikin natin ang salita ng Diyos, itong nagpapakilala kay Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, sana wag tayong tumula doon sa mga taong nagsasabing sila'y sa Diyos. Amen? Pero gano'n naman yung uri ng buhay. Walang totoong pananampalataya. Religyoso. Subalit sa puso'y walang totoong Kristo. Kaya katulad ni Sakeo, magsikap tayo. Kaya kahit masarap ang tulog mo pag Sunday, amen, bumangon ka. Kahit masarap matulog, at totoo, pag pagod ka, sarap matulog. Pero magbigay ka ng panahon sa Diyos. Amen. Pwede ka naman ulit matulog pagkatapos ng pagsamba. Kung may magagawa tayong mabuti, gawin na natin para sa Panginoon. Amen. Ang nakakalungkot, baka pagdating sa gawain, marami tayong dahilan. Pero pagdating, amen, sa iba't ibang mga bagay, ang dami nating panahon. Kaya kahit tinatamad tayo magbasa, amen, alam niyo mga kapatid, kahit ako sa sarili ko, ano ako sa pagbabasa, yung mabilis akong mainit, parang gano'n. Pero dapat magbasa pa rin tayo ng Biblia. Amen, araw-araw. Magbasa tayo ng Bible. Sabi nga ng ating pastor, madalas, daw, huwag lumilipas yung maghapon na hindi
hindi man lamang tayo nakapag-isip ng kalooban ng Diyos, nakapagbulay ng salita ng Diyos. Amen? Kagaya ng naging kalagayan ni Zaccheo, gusto niya makilala si Jesus. Subalit sabi doon, siya'y pandak. At dahil madaming taong nakaharang, para makita niya si Jesus. Pero nagsikap siya. Ang isa pang bagay ngayong gabi mga kapatid, amen, sa patuloy mong pagsunod kay Jesus, sa patuloy mong pagnanais na makilala ng lubos ng Panginoon Jesus, may mga taong haharang sa iyo. Amen? May mga pwedeng humarang sa iyo para huwag mong makita si Jesus, kagaya ng tagpo kay Zaccheo. Maliit na siya, nahaharangan pa. Amen? Sa iyong paglilingkod, amen, marahil, harangan ka rin ng ibang tao. At ang realidad, minsan, sarili nating pamilya o mahal sa buhay ang pwedeng humarap. Amen? Sa pagnanais mong lalong mapalapit sa Diyos. Subalit, dapat tayong makipagpilitan, magsikap, amen, na mapalapit pa kay Jesus. Sa maraming tagpo na si Jesus ay gumawa ng himala, ang mga tao doon mapapansin natin nakikipagpilitan. Amen? Yung babaeng 12 taon ng dinurugo, bagamat siya'y nanghina, lumapit siya kay Jesus. Ito sa Zaccheo, handa umakyat sa puno, gumawa ng paraan. Yung 4 na magkakaibigan na yung isang lalaki paralitiko, isipin mong inakyat nila sa bubong, binakbak ang bubong para may baba. Amen? May lapit kay Jesus. At nang may lapit kay Jesus, nakaranas sila ng himala. Amen? Ang punto talaga mga kapatid, magsikap tayo. Amen? Ipaglaban mo. Ipaglaban natin na laging makatagpo si Jesus. Amen? Sa iyong paglapit sa Panginoon, pwede kang sabihan ng ibang tao at minsan ang iyong pamilya ng masasakit na salita. Mga salitang nakakapanghina na para kang hinaharangan upang huwag makilala si Jesus. Minsan umusigin ka. Hindi lang sa salita, kundi gagawin ka talaga ng hindi mabuti para tumigil ka sa ginagawa mong paglapit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Pwede kang sabihan, simba ka ng simba, wala ka nang napapala. Simba ka ng simba, hindi ka naman nagbabago. Pwede kang sabihan ng ganito, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Naku, baka kayo nagpapakaloko lang dyan. Simba ka ng simba, baka lumagpas ka sa langit. Aasarin ka o usigin ka. Amen? Maraming pwedeng gawing pananakot sa iyo kapag ikaw ay hindi tumigil sa pagsamba dyan. Itatakwil kita sa pamilya natin. Diba? May mga pangyayaring ganyan. Yan yung mga salita na pwede mong matanggap sa pamilya at kaibigan. Minsan, amen. Subalit, magsikap lang tayo. Amen. Endurance, amen. Lumapit tayo lalo kay Jesus. Minsan, dadaan ang mga pagsubok, ang mga karamdaman, kagipitan, problema. Pero sige lang, magsikap ka lang. Patuloy ka lang lumapit kay Jesus. Patuloy mo nga ang naisin na sa iyong buhay ay makatagpo mo si Jesus. Amen? Lahat ng sakit na pwede mong maranasan ay worth it kung sa buhay mo ay totoo mong mararanasan si Jesus. Amen? Lahat ng sakit ay worth it. Because having Jesus is having everything. And having everything is having Jesus. Pangalawa, amen, Jesus encounters those who has a desperate desire to meet Him. Kinakatagpo ni Jesus ang mga taong may masidhing damdamin na makilala at makatagpo siya. Amen. Sa verse 5 po ng ating teksto, amen, sabi doon, pagtapat ni Jesus sa lugar kung saan naroon si Zaccheo, tumingala siya, direkta kay Zaccheo, amen, at pinababa. Kung ating uunawain, hindi isang aksidente na si Jesus ay napadaan doon at si Zaccheo ay nandun at aksidente yung paglalakad ni Jesus, nakita niya si Zaccheo, amen, hindi po isang aksidente, amen, kundi alam ni Jesus, amen, na naroon si Zaccheo, na nagnanais na makilala siya at maranasan. Ano pong punto ngayong gabi? Amen. Kung sa iyong buhay, alam mo sa iyong sarili na naghahangad ka talagang makilala si Jesus, amen, papansinin ka ni Jesus. Magpapakilala sa iyo si Jesus. Amen. Napakahalaga na meron tayong personal revelation kay Jesus.
Amen? Pagkakakilala kay Jesus. Amen? Ganun yung nangyari kay Zaccheo. Amen? Dahil siya mayroong damdamin na makilala si Jesus, makatagpo si Jesus. Amen? Kinatagpo talaga siya ni Jesus at nagpakilala si Jesus. Amen? Kung sino siya. Amen? Nakatagpo ng Panginoong Jesus si Zaccheo. Kinatagpo niya si Zaccheo. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga na tayo po ay mayroong desire. Amen? Meron tayong damdamin, masiding damdamin na totoong lumapit, mapalapit, makatagpo si Jesus. Kaya kung isang tao, isang Kristiyano ay totoo lang talagang maghahangad na makilala at makatagpo si Jesus, hindi siya bibibuin ng Panginoong Jesus. Magpapakilala si Jesus. Nais niyang magpakilala sa atin, sa iyo. Kaibigan, nais ni Jesus magpakilala sa iyo. Nais niyang manahan sa iyong buhay. Amen? Katulad na ng kwento kaganina, yung buhay ni Pastor. Amen? Dahil ito talaga yung pangako, sabi ng Diyos, sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Kung buong puso lang talaga natin nanaising makatagpo si Jesus, hindi siya papayag na hindi ka niya makatagpo. Kakatagpuin ka ni Jesus. Amen? Mamimit mo siya. Magkakaroon ka lang na genuine encounter sa Panginoong Jesus. I-desire lang ng ating puso. Amen? Na siya'y lagi nating maranasan. Amen? Amen? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, lagi nating naisin na siya'y ating makasama. At ang napakaganda sa ating Panginoong Jesus, amen? Hindi siya apektado ng mga kalagayan. Amen? At lalo na ng ating mga nakalipas. Amen? Hindi katulad ng tao. Ang tao ay lagi kang babauhin sa iyong nakaraan. Na kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, ibinabalik nila yung dati mong pagkatao. Amen? Sabihin ng iba, yan, si ganito. Padalo-dalo pa yan sa born again. Ganito naman yan. Ganyan yan. Si banal-banalan lang yan. Amen? May mga taong ganun. Ang paningin sa iyo ay yung nakalipas mo pa rin. Amen? Lumalapit ka sa Panginoong Jesus, pero ang tinitingnan nila ay ang iyong nakaraan. Kagaya ng nangyari dito kay Zaccheo. Pansinin niyo mga kapatid, sabi ng mga tao, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Sabi nila, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Di ba? Nandun yung pananaw ng mga tao kay Zaccheo sa dati niyang buhay. Amen? Sa ating buhay, pwede rin ganyan. Amen? Sasabihan ka ng mga kakilala mo, hey, ikaw naman ay ganito, ganyan. Huwag kang magpa-apekto. Dahil si Jesus hindi apektado ng nakalipas mo. Amen? Ang nakaraan mo ay nakaraan. Hindi mahalaga sa Diyos kung anong nakalipas mo. Amen? Kung ikaw ay nagkasala, nagkamali, kung tayo nagkamali sa Diyos, gaano mang kalaki ang ating nagawang kasalanan, mas malaki ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Amen? Hindi siya apektado sa ating mga nakaraan. Kundi nais niya lalo pang magpakilala sa atin. Amen? Si Jesus ay hindi nakatingin sa mga nakalipas mo. Kung hindi ang mahalaga sa Kanya at ang tinitingnan niya ay kung anong gagawin mong pagpapasya ngayon. Amen? Ang bawat ngayon ang mahalaga sa Panginoon. Magnanais ka ba na makilala siya? Magsisikap ka ba na lalong mapalapit sa Kanya? Kung ikaw ay magpapabaya, pipiliin mong sarili mong kalooban, sasaraduhan mo ba ang puso mo o papapasukin mo si Jesus? Amen? Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya nakatingin sa nakalipas. Ang mahalaga sa Kanya yung bawat ngayon. Kaya tayo po mga kapatid, patuloy lang tayo magnais na makatagpo si Jesus sa bawat pagpunta natin sa church. Ipaglaban natin, Lord, makatagpo kita ngayong gabi. Lord, wag po akong umuwi ngayong gabi na bigo akong maranasan ng iyong banal na presensya. Uulitin ko po ulit. Amen. Narinig ko lang din sa ating mga ibang mga pastor. Maliban, maranasan mo ang Panginoong Jesus. Doon ka lang magkakaroon ng totoong kasigasigan sa paglilingkod.
O kung nakaranas ka na ng presensya ng Panginoon, pero nangyari ikaw ay nanlamig, kung hindi mo ulit nanaisin na muling makatagpo si Jesus. Sabi ko nga kaganina, masabi na lang, mechanics na lang ang ating pagsamba. Papalakpa ka, aawit ka, magbibigay ka, pero wala na talaga yung desire na, Lord, nais ko mabigyan kang kaluguran, nais kitang makatagpo. Wala na pala yung gano'n. Ano po? Nakakalungkot na kalagayan. Kaya, naisin natin lagi na makatagpo si Jesus sa ating buhay. Hindi lang dito sa church. Amen? Araw-araw sa ating buhay, sa ating personal na pananalangin, naisin natin makilala si Jesus. Amen? Makatagpo pa si Jesus. Amen? Mas lalo pa natin siyang makilala sa ating buhay. Pangatlo sa aking pagtatapos, to truly meet Jesus brings great blessings. Ang totoong makatagpo o maranasan si Jesus, amen, ay magdudulot ng mga dakilang biyaya. Sa atin pong text na binasa, ito ang si Sakeo, nang makatagpo niya si Jesus, mayroong agad na biyayang natanggap si Sakeo mula sa Panginoon. Amen? At yung biyaya na yun, kahit na sinong tao sa ating panahon ngayon ay pwedeng makaranas. Amen? Pwedeng matanggap ang biyayang yun kung magkakaroon lang ng genuine encounter sa Panginoong Jesus. Tiyak na mararanasan din niya. Ano yun? Yung isa sa mga great blessings, amen, life transformations. Life transformation. Pagbabago ng buhay. Ang pagbabago po ng buhay ay himala. Amen? Isipin mo, dati si Brother Edgar, hanggang ng pagto niya, sumisingot. Ano po? Pero ngayon, tutok sa pagsusulat mo, nagtetake note. Kung imagine mo yung buhay, layo. Tayong lahat, maraming karanasan na, may mga karanasan na, kung ikukumpara natin dati, napakalayo ng buhay. Sino pong gumawa nito? Ang relihiyon ba? Hindi po si Jesus. Amen? Kaya nga sa ating mga pangaral sa palengke, sinasabi natin lagi, amen, si Jesus ang totoong nagbabago ng buhay. Hindi ka kayang baguhin ng relihiyon. Ang dami ng tao kung saan-saan ng relihiyon ang galing. Muslim, Mormons, kung saan-saan ang galing, wala namang pagbabago ng buhay. Higit sa lahat, kapag tinanong mo, kaibigan, pag namatay ka ba, sa langit ka ba pupunta? Ay, hindi ko alam. Pero dami namang pinanggalingan. Diba? Dahil hindi po relihiyon ang nakakagawa ng bagay na yun, kundi si Jesus. Amen? Kaya, dakilang bagay na maranasan ng pagbabago ng buhay. Amen? At ito ang karanasan ni Sakeo. Amen? Nakaranas siya ng kaagad-agad na pagbabago. Tingnan niyo mga kapatid. Amen? Sabi ni Sakeo, tumayo si Sakeo, verse 8, at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Kung atin pong pag-aaralan nga itong si Sakeo ay tax collector. At kung bakit galit ang mga tao sa kanila, sila'y mandaraya. Naglalabi sila ng singil sa mga tao. Nandadaya sila. Kumbaga, dapat 50 lang, ginagawa siguro nilang 100. Naging kaya galit ang tao sa kanila, mandaraya, sakim. Amen? Subalit nang makatagpo niya si Jesus, yung taong sakim, ang sabi niya, Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan. Pagbabago ng buhay. Amen? Ngayon pong gabi, alin mang bahagi sa ating buhay ang nais natin ng pagbabago, lumapit lang tayo kay Jesus. Babaguhin niya tayo. Araw-araw, amen, ay babaguhin ng Panginoon Jesus. Isa siyang sakim, pero naging mapagbigay nang ma-encounter niya ang Panginoon Jesus. Nang makatagpo niya ang Panginoon Jesus. Ano ba yung naging pagbabago kay Sakeo? Naging mapagpakumbaba siya. Amen? Aminado siya sa kanyang nagawang kamalian. Amen? Aminado siya. Tingnan niyo mga kapatid, sabi niya, at kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Aminado siya, meron siyang mga taong nadaya. Amen? Alam niyo po, napakagandang pagbabago sa tao yung marunong siyang magpakumbaba. Amen? Yung pagpapakumbaba, minsan tama ka naman, pero kailangan mong bumaba. Para po bagang ganito, ito ang paborito kong illustration sa pagpapakumbaba.
Para kang nasa kalsada. Amen? Dalawang linya. Meron kang kasalubong na truck. Ikaw naman ay nasa tamang linya. Ay yung truck pumunta sa linya mo. Dahil ba sa tama ka, hindi ka bababa. Durog ka doon sa truck pag hindi ka umalis sa linya mo. Bababa ka talaga. Amen? Pagpapakumbaba. Amen? At meron tayong dakilang halimbawa ng pagpapakumbaba. Si Jesus muli. Amen? Si Jesus ang dakilang halimbawa sa lahat. Amen? Napaka-mapagpakumbaba niya. Kaya tayo rin. At ito yung nangyari kay Sakeo. Amen? Naging mapagpakumbaba siya. Amen? Ano pong mensahe dito sa atin, mga kapatid? Kapag talagang isang tao ay totoong nakakilala at totoong nakatagpo si Jesus sa kanyang buhay, walang hindi magkakaroon siya ng pagbabago. At yun ay mga pagbabagong mabuti. Dahil sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen? Maraming tao sa Bible na nang makilala nila si Jesus, nagkaroon sila ng pagbabago. Amen? Kabilang na si Sakeo. Amen? Si Pablo. Diba? Nakaranas sila ng mga pagbabago. Amen? Meron talagang transformation. At kauli-ulihan, ang isa sa pinakamagandang biyaya, amen, na pwedeng makamta ng tao magkakaroon ng ugnayan kay Jesus, makakatagpo si Jesus sa kanyang buhay, yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Amen. Sabi sa verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Amen. Ang nakamta ni Sakeo, kaligtasan. Kaya ang tao na totoong magkakaroon ng ugnayan kay Jesus, magkakaroon siya ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaligtasan ng kaluluwa. At naranasan na natin ito, mga kapatid. Amen. Ang hamon lang sa atin ngayong gabi, patuloy tayong magnais makatagpo si Jesus. Amen. Last na talaga, amen, ano ba yung biyaya na natanggap ni Sakeo? Hindi lang biyaya para sa kanya, kundi biyaya, sabi dito, dumating ngayon sa sambahayang ito. Amen. Hindi sinabi ni Jesus na dumating kay Sakeo ang kaligtasan. Sabi dito, dumating sa sambahayang ito ang kaligtasan. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay hindi mo pa kasama ang iyong pamilya sa pagdilingkod, sige lang, patuloy ka lang lumapit sa Panginoon. Dadating ang time. Amen. Baka kasama mo rin sila sa pagdilingkod. Amen. Dumating sa sambahayan ito ang kaligtasan. Hindi lang ikaw ang maliligtas, ililigtas din ng Diyos ang iyong sambahayan, gagamitin ka niya, amen, para ang iyong mga mahal sa buhay makakilala. Magkaroon ng ugnayan sa Diyos, makatagpo si Jesus. Amen. Mga kapatid, amen. Hallelujah. Huwag po natin kakalimutan, napakahalaga na laging makipagtagpo kay Jesus. A desperate desire to meet Jesus. Kailangan po natin ito. Amen. Desperado pakipagtagpo kay Jesus. Huwag kang pumayag na lilipas ang maraming panahon na hindi na natin nakakatagpo si Jesus. Kundi lagi natin siyang katagpuin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ngayong gabi. Hallelujah, Lord Jesus. Praise your holy name, God. Oh, glory to your name. Jesus, pagpalain mo ang iyong mga anak ngayong gabi. Lord, sa mong bahagi ng kanilang buhay, iyo silang tinatagpo pagpalain. In Jesus' name. Amen. Sa amin pong bisita, amen. Habang lahat ay nakayuko, amen. Walang tumitingin sa paligid. Amen. Praise God. Hallelujah. So, kung lahat na tayo nakatanggap, nakakilala kay Jesus, tayo pong lahat ay lumapit sa altar, binubuksan ko pong altar sa pangalan ni Jesus, tayo lumapit, anuman ang iyong laman, ang iyong puso, anuman ang nais mo sabihin, amen. Sa anong bahagi ng iyong buhay, inabot ka ng Panginoong Jesus ngayong gabi, kausapin mo ang Panginoon. Lumapit ka sa Kanya, makipagtagpo ka, magnais ka na maranasan siya sa iyong buhay. Naisin mo sa iyong buhay na lagi siyang madama, maranasan, makapiling. O Diyos, pagpalain mo ang aking mga kapatid ngayong pong gabi. Lord, dinadalangin ko, Diyos. Lord, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Lagi ka naming maranasan. Lagi ka naming makatagpo sa aming buhay. Lord, kailangan ka naming maranasan, O Diyos. Lord, kailangan ka namin sa aming buhay. Wala po kaming magagawa sa aming sarili. Lord,
Hawakan mo kami ng iyong kamay, O Diyos. Lord, hawakan mo ang aming buhay. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Saan mang bahagi ng kanilang buhay, O Diyos, nangangailangan ng pagtatagpo. Iyo silang pagpalain, O Diyos. Lord Jesus. O Rababang Manderebebe, Kanda Rababang Masiriondo, Sirianda Rababang Masirianda Rababang Kande, Ribang Manderebebe, Kondo Robobo Masirianda, Sirianda Rababang Kanda Rababang Mande, Siriondo Robo Kanda Rababang Mande. Glory to your name, Jesus. Lord, mangusap ka sa buhay ng iyong mga anak. Tatagpuin mo kami ngayong gabi, O Diyos. Lord, babaan mo kami, Panginoon. Mangusap ka sa aming mga buhay. Lumabas kami sa dusalang ito, Panginoon. Naranasan ka. Oh, in the mighty name of Jesus. Oh, by the blood of Jesus. Lord, gumawa ka po ngayong gabi, Panginoon. Patunayan mo sa iyong mga anak. Ikaw ang buhay at nangungusap na Diyos. Kumakatagpong Diyos. Oh, glory to your name, Jesus. Hallelujah, glory to your name. Hallelujah. Malapit ang mga manunugtog ngayong gabi. Amen. Ang mga backup singers, mga manunugtog tahanan.